Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa series na Sent at may pamagat na kapahayagan at kaligtasan para sa mga hentil. Ang talata po natin ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 13, verse 48 na nagsasabi, "Nang marinig ng mga hentil ang mga salitang iyon, sila'y nangagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan." Sa aklat po ng Mga Gawa ay makikita natin kung paano ipinahayag ni Pablo ang mabuting balita sa Antioquia at sa iba't ibang dako na sakop ng mga Roman Empire. Dahil sa pag-uusig sa mga Kristiyano sa Jerusalem, nagkawatak-watak ang mga mananampalataya. Ngunit sila ay matiyagang nagpatuloy sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako, saan man sila makarating, maging sa labas ng Jerusalem. Nabuo rin ang isang iglesia sa Antioch na pinakamalaking syudad na pinamumunuan ng mga Romano. Mula doon ay sinugo ng Espiritu Santo si Pablo at si Barnabas upang mangaral ng Ebanghelyo at sila ay nagtungo sa iba't ibang lugar tulad ng Asia Minor na kilala ngayon bilang Turkey, sa Cilicia, sa Cyprus at kung saan-saan pa. Makikita rin natin na nagtungo si Pablo at Barnabas sa Perga at Pampila hanggang makarating sila sa Antioquia ng Pisidia. Pumasok sila sa isang sinagoga sa araw ng Sabat o pamamahinga at nagsiupo. Pagkatapos ng pagbabasa ng kautusan at ng sulat ng mga propeta, ang mga pinuno ng sinagoga ay nagsabi sa kanila na magbahagi ng aral para sa kanilang mga kababayan. Sa tuwing may pupuntahan silang bagong lugar, sina Pablo ay pumupunta muna sa mga sinagoga ng mga Hudyo para ipahayag na si Jesus ang tagapagligtas. Sa mga pagkakataong yaon ay naakusahan sila sapagkat may mga nagsasabing ang mga tagasunod daw ni Jesus ay nagsasabing hindi sila dapat sumunod sa kautusan ni Moses at di rin kailangang magpatuli. Sa katotohanan, ang ipinapahayag lamang nila ay ang tumalikod sa kanilang mga kasalanan at ang kaligtasan na makakamit sa pamamagitan ng pananalig at kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at hindi sa kung anong pamang mga ritual. Si Jesus nga ay isa ring Hudyo, subalit hindi lang siya tagapagligtas ng mga Hudyo, kundi pati rin ng mga Hintil. Siya ang isinugo ng Ama bilang maging manunubos sa sangkatauhan. Ang makikita natin sa verse 48 na tatlong bagay ay ang mga galak. Dahil sa kabilang tayo sa mga tinatawag na hintil, dapat nating ikagalak ang kaligtasan dulot sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi tayo isinilang ng mga Hudyo, subalit binigyan din niya tayo ng pansin at pagmamahal. Sa Kanya ay meron tayong buhay na walang hanggan. Luwalhatiin. Dapat nating luwalhatiin, pasalamatan at papurihan ng Diyos na nagdulot sa atin ng Kanyang buktong na anak na si Jesus. Dakila ang Kanyang mga gawa, hindi lamang sa mundo kundi sa bawat isa sa atin. Magsisampalataya. Manatili tayo sa ating pananalig sa Diyos, anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Lalo pa at meron tayong katiyakan ng kaligtasan sa Kanya. Purihin ang Diyos.